naghahanap na magkaroon ng korupsyon at pandarambong. At walang ibang sisingilin kung bakit nabubulok at nangungurakot ang gobyernong ito, kundi si Marcos mismo. Siya po ang pasimuno ng lahat ng budget. Lahat po ng budget na ginagawa. At ang mga manggagawa, overtime. Kahit na may protesta, pina-overtime ng kapitalista. Kaya maingay ang ating likod at umuusok ang alikabok. Okay, Mr. Foreman, bumaba ka na dyan at sumama sa protesta. Hindi malulugi ang kapitalista kung isang araw bababa ang mga manggagawa dyan. Mga kapwa namin Pilipino na mga manggagawa, maglipo na kayo dyan. Hayaan yung kapitalista. Hindi naman yan malulugi sa isang araw ng protesta ninyo. Si General Taos ay nandito na po at wini-welcome natin dahil marami pang generals. Si Foreman, umuusok, no? Mr. Police, pag ganyan ang usok, mag-occupy na kami ng kalsada. Inuusokan kami ng Foreman sa taas, eh. Ayaw niya mag-cooperate, no? Okay, mapayapan naman kami, sir. Mga kababayan, kaibigan po natin ng mga pulis, hindi natin sila kalaban. Okay. Ito lang sir, hindi namin sila. Para magkaroon ng symbolic action. Si Marcos. Padali. Magsasalita po ang galing sa security sector. Almost 40 years na naglingkod sa ating bansa. Naging retired general din po ito. Walang iba nang galing pa sa La Union upang makiisa sa sambayanang Pilipino, si retired General Taos. Magandang umaga, mga kababayan ko, Pilipino. Ako po si General Juanito Taos po, na naging Chief of Staff po sa DLG. Dati po kasama ko si Secretary Anyo, si General Kinsay, General Beloroso. Ako po'y pumunta dito upang makilahok sa sambayanang Pilipino para ibulaslas po ang ating damdamin. Ako po'y taga-Bawang, La Union, sa parte ng Region 1 po. Region ko po si Presidente Marcos. Siya po ay binoto ko bilang presidente ko. Dahil siya po ay Ilocano. Ako po ay isang Ilocano rin. Ngunit, dahil po naging biktima, hindi po sana ako magsasalita. Naging biktima ang aking mismong bayan dahil sa katiwalian, dahil sa korupsyon, na ang author ay mismo ang presidente. Dahil siya ang nag-approve ng 2025 budget. Maraming insertion, maraming mga projects sa DPWH. Lumabas po maraming those projects substandard. Ako po ay dati sa gobyerno. Para sa akin, nung nasa serbisyo pa ako, hindi lang sa DPWH ang nangyayaring korupsyon. Magmula sa pinakababa na lokal, ang barangay, hanggang Malacanang. Naniniwala po akong may korupsyon. Pero itong nangyari
po dito ngayon ay sobrang garapalan. Nagulat kahit noon may mga korupsyon pero tolerable. Maraming klase ang korupsyon. Katulad po noon, mga kasamahan ko sa uniform, ang hindi pagpasok ng maaga, ngunit pag-alis ng maaga, yan po ay pagnanakaw. Ano ang ninanakaw mo? Oras na binabayaran ka ng mga tao. Yan po ang isang korupsyon. Ngunit, itong nangyari po ito, sobrang garapalan sa lahat ng hanay, hindi lang sa DPWH. Ang korupsyon. Sa lahat ng sanay, mayroon korupsyon. Hindi lang po na ibubulgar. Sabi nila, si PBM ang nagpasimula ng diskubre ng anomalya ng korupsyon. 3 taon po siyang nanipihan na presidente natin. Ngayon niya lang sasabihin, bakit nagkaganito ang ating gobyerno? May bagong dating mo. Sa amin, mayroon po tayong May bagong sinasabing dating. command responsibility. Ikaw ang presidente. May secretary ka. May undersecretary ka. May mga regional director ka. Lahat ng kanilang gawain na nakukunikta sa trabaho. Ikaw ay pananagutan dahil ikaw ang pinaka-chief of staff. Presidente, meron kang tungkulin na pangalagaan, kontrolin ang nasa sa baba sa iyo. Pwede mo silang kuritin. Sa amin, alam ko, ang ating mga kapulisan, ang ating mga kasundaluhan, o other uniform force ay ginagampanan nila ang trabaho nila katulad ngayon. They serve the chain of command. Yes, that is your moral duty to serve the chain of command. However, kapag ang iyong superior ay hindi nagbibigay, hindi umaayon ang kanyang ginagawa sa konstitusyon, illegal ang binibigay niyang order, you don't have the moral duty to follow. Wala kang obligasyon na sundin siya. Pwede mo naman siyang sundayin at dimanda. At inyong immediate supervisor o kung sino ang nakakataas. Only legal orders. Naging biktima ang ating bayan. Kaya ako'y nagising. Hindi ko na matiis ang ating damdamin. Kaya ako pinumuwas. Tinawagan po ako ng dali kong mga kasamahan, si General Kinsay, na gumahok dito upang sabihin ang katiwalaan ng gobyerno. Itong administrasyon na ito, ang the worst administration. Buhay ang mga retired general! Maraming namatay dahil sa baha. Maraming mga properties na nasira dahil sa baha, dahil sa kagagawan ng mga korap na opisyal. Imbis ko na ibibigay nila ang serbisyo, ang tapang serbisyo. Ngunit dahil sa nanakaw nila ang pera, ang kaban ng bayan, ang pera natin na binabayad natin sa pampasweldo sa mga kawani ng gobyerno. Sana po
Magkaisa po tayo. Labanan ang korupsyon. Labanan ang administrasyon nito na ubod ng korap. Magandang umaga po. Magnanakaw si Marcos. Okay. Marcos, magnanakaw. Magnanakaw ang presidente natin. Ang kanyang ama, magnanakaw din ang anak. So lahat ng mga Marcos, malisin, palayasin, panagutin, kulungin, huwag nang pabalikin. Nagkasala tayo dahil pinabalik natin ang pamilyang Marcos. Kaya nagnakaw na rin yung anak na Marcos. Ano mangyari sa bansang ito? Ang dami pang dumating, oh. Ang dami pang dumating, mga kababayan. Marami pang dumating. Oh, sunod. Yan, hanggang ating mga kapulisan nakabantay dito, nag-assist, no? So, hindi naman to mapayapang Mapayapang rally. Lahat dito pwede magsalita. No? Mapayapa po to mga kababayan. Sige. Oh, music muna, music. Yung magnanakaw na music. Music muna, magnanakaw na music. Check ako. Magnanakaw. Kasi, palisin na natin ang magnanakaw. Yan, nandito na rin si Kay Eric. Yan. Sama natin. Ay, salamat, sir. Salamat sa pakulay. Salamat. Salamat po sa pakulay. Salamat. Kung wala ka sentro, magsasalita ako. Sige. Mga kababayan, mayroon po tayong magsasalita. Ang ating music, i-off muna natin. May mga guests na darating po. Inaantay natin kung makakapagtipo na ang mga retired generals sa Camp Aguinaldo, mga 9 o'clock to 10 o'clock. Magkakaroon ng salubungan. And some other guests are calling na pupunta dito mamaya. Hindi ko muna i-announce, ano? So mayroon pong magbibigay ng kanyang mga pananaw at panawagan mula sa hanay ng mga mamamayan. Go ahead, brother. Hello. Magandang araw po sa inyo, mga kababayan. Dito sa kabila, kumain na ba kayo? Nag-almusal na ba kayo dyan? Ako, hindi pa nag-almusal. Dito, yung mga vloggers natin, kumain na ba? Wala pa. Pilipino! Ilang buwis pa ba ang nanakawin ng mga politiko bago kayo gumalaw? Pilipino! Ilang flood control project pa ba ang hahanapin natin bago kayo kumilos? Pilipino! Ilang bulsa pa ba ang mga politiko ang pupuluhin nyo bago kayo kumalaw? Ito na po ang pinakahihintay natin, mga kababayan. Ngayong araw na ito, tayo po ay nananawagan para wakasan ang korupsyon, para palayasin si Romualdez at pababain mag-resign din itong si Bongbong Marcos. Huwag po kayong maniniwala, mga kababayan ko, na si Bongbong Marcos ang nakadiskubre ng mga flood control project na yan. Wala po yung katotohanan. Dahil noong nakaraang taon din po, nandito ako, hinahanap ko kay Bongbong Marcos yung sinasabi niya sa kanyang SONA na 5,500 flood control projects. Dumaan yung baha, binaha po ang mga kababayan natin. Sa kamay nilaan, halos sa lahat ng dako ng Pilipinas. Wala pong flood control. Mga multong flood control ang meron.
dahil ninakaw po ng mga politiko ang budget. Hindi lamang po mga kontraktor, mga district engineer ang kailangan nating palagutin. Palagutin po natin ang mga politiko, ang mga kongresista, lalo higit yung mga pumipirma sa budget, lalo higit itong si Mr. President dahil siya ang pumirma ng budget. Hindi po pwedeng wala siyang alam dahil siya ay may pananagutan sa lahat ng ito. Alam niyo po kasi mga kababayan, kung tutusin sa laki po ng korupsyon, sa laki po ng mga ninanakaw nila sa gobyerno natin, maraming eskwelahan na po ang dapat na ipagawa niyan. Maraming mga infrastruktura na po dapat ang naituloy-tuloy sa pagpapagawa. Subalit lagana po ang korupsyon at itong mga politiko natin ang nagiging busog na busog. Kaya ngayong araw po na ito mga kababayan, inaanyayahan ko po kayo dito po sa EDSA Shrine. Wakasan natin, tutulan natin ang pandarambog sa ating bayan. Palayasin natin, pag-resignin natin itong si Bongbong Marcos na isang magnanakaw. Alam niyo po mga kababayan, ang gobyerno natin ngayon ay masyado na sa pagnanakaw, masyado ng corrupt. This is the corrupt government we have, mga kababayan. Lalong-lalo na yung ating 2025 national budget na pinaka-corrupt sa kasaysayan. Hindi po pwede na wala po silang pananagutan yan. At ang pumirma sa national budget na yan, naging batas at naging bulok at kurakot si Marcos. Si Bongbong Marcos. At ito pa mga kababayan, ibabalik na daw nila yung budget ng PhilHealth. Ngunit sa atin pa rin yun. Ang kakapal ng mga mukha. Kung hindi pa kayo nabisto ni Ka Eric, kung hindi pa kayo nabisto ng mamamayang Pilipino, Tama! hindi nyo ibabalik yan. Ha? Nagdrama pa siya, brother! Nagdrama pa. Kung hindi daw presidente, pupunta daw sa rally. Tarantado! Sira ulo. Pugo! Magnanakaw. Magnanakaw! At hatulan ka ng mamamayan! Tsak, magaganap yun! Akalain mo, ikaw yung pinagraralian, tapos pupunta ka sa rally. Makapalang mukha! Ganyan kakapalang mukha ng magnanakaw na si Bongbong Marcos. We agree! Napakapalang mukha. Pupunta daw sa rally. Napakasinungaling. 4 na taon na po, mag-4 na taon na itong si Bongbong Marcos, pero wala po tayong nakikitang pagbabago. Ang nakikita lang po natin at nalaman po natin ay ang malakiang korupsyon sa kanyang administrasyon. Dapat po talaga natin pagbayarin itong si Bongbong Marcos. Pagbayarin! Pagbayarin! Ang mga magnanakaw! Una-muna si Marcos at si Romualdez, pagbayarin! Pagbayarin! Yes! At Romualdez, palayasin pag-resignin. Nagpalit man mga kababayan ko ng Speaker of the House. Yan po ay Sarsuela lang. Correct! Sarsuela! Sila din yan. Dahil ang mundo, kontrolado pa rin ang asawa ni Romualdez. Mukha lang ang pinalitan. Ang target, pondo pa rin ang taong bayan. Palusutin si Romualdez at si Saldico upang pagtakpan na nila ang krimen. Hindi tayo papayag ng ganyan. Hindi talaga. Panagutin, pag-resignin. Kaya ang panawagan, brother, ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Isa pa. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. At brother, dyan ka muna. At ngayon nakikita na ng sambayanan ang halay ng mamamayang Pilipino. Lumalakas, lumalawak, lumalaban,
Lumalakas, lumalawak, lumalaban! Lumalakas, lumalawak, lumalaban! Go ahead, brother, Bila. Kailangan panagutin natin itong mga congressman na ito. Yung anak ng presidente, si Sandro Marcos. Kasi puro tanggi yung tatay mo na wala ka lang sa korupsyon. Anak ka, hindi mo man lang nasabi sa tatay mo. Kaya ano ang nangyayari sa Kongreso. Brother, ang tawag ngayon sa kanya, anak ng teting naman Anak ng teteng! Pag-resignin yung mga yan. Ayan na. Kayo ngayon magkakamag-anak, kayo ang nagtatakipan. Itigil natin mga kababayan ko. Ang korupsyon na yan, nasa isang pamilya, sa ilang politiko napupunta. Ang pera ng bayan. Magpinsan, mag-ama, magtiyuhin, magkapatid, mag-asawa. Nako mga kababayan, ginawa ng biligasan nila. Kung sa mga Ilonggo pa, naging pulugasan sa mga nilintian ang gobyerno. Sila po ang nagnanakaw ng pera natin. Tama, magnanakaw ang Kailangan Marcos. panagutin. Panagutin ang Bongbong Marcos, pakinggan mo. Bongbong Marcos, pakinggan mo ang sigaw ng sambayanang Pilipino. Dito tayo pumunta sa Luneta. Dito tayo pumunta sa EDSA Shrine. Yes! Yung mga nasa Luneta, hayaan nyo sila doon. Yung sa Liwasan, hayaan nyo sila dito. Sa EDSA Shrine kayo pumunta. At nandito, brother, ang mga vloggers, mga independent media, kayo na ang panawagan, Occupy EDSA. Ang panawagan ay dumadaguntong. Nandito ang tunay na laban. Yes! At syempre mga kababayan ko, suportahan po natin yung ating mga kapatid na vloggers. Sila po ang naglalabas ng tunay na katotohanan. Kung makikita nyo po yan, 1 oras, 2 oras, 3 oras, tuloy-tuloy po yung pagla-live, walang cut-cut. Ngayong umaga na to, may nakita na po ba kayo dito na mainstream media? Tigilan nyo yung mga kasinungalingan nyo, mainstream media. Brother, babalik ka, i-reserve ang boses mo, i-move natin ng konti ang ating sound system para maiwasan ang feedback para swabe ang pirata. Sige po, mamaya po ulit. Maraming salamat. Isang bagsak! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Romualdez Layas! Romualdez Layas! Ayun. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo lahat. Brother, reserve your lalamunan habang hanggang 4 AM ito bukas. Babalik ka mamaya. Inaayos natin ang sound system. Pakinggan muna natin ang boses ng mga nanay. Pero baka hindi nyo alam, nandito na po ang Muslim Christian Solidarity and Alliance. Nandyan sa likod at nagtitipon-tipon na. Okay na ba, Kap? Dito daw, dito. Ina-adjust ni Kap Tatay Rani. Okay, ayun, mas okay dito. Yes, salamat sa busina ng pakikipagkaisa. Nanay, come over. Salamat sa bumubusina. At balik kayo mag-rally kayo mamaya. May pandesal dito. Ayun, busina. Busina para sa bayan. Busina kontra kay Marcos at korupsyon. Ayun. Marami na po ang nakikiisa dito sa makasaysayang pagtitipon na ito. Pakinggan natin muna ang boses ng isang nanay at isang magulang na rin na nakikipagkaisa dito sa paninindigan ng mamamayang Pilipino. Magandang umaga po sa lahat. Ako si Evangeline de la Cruz. Dati po akong seafarer for almost 14 years. I'm here to join po in solidarity sa pinaglalaban ko. Marcos resign and I am angry with corruption. Ako po ay naging part ng technical working group sa Senate. We drafted bills in the Senate and House of Representatives. We are fighting for the interest of the Filipino seafarers and their families. Pero ano nangyayari? Kitang-kita ko, I attended yung mga Senate hearings. Nakita ko po kung paano niluluto yung mga ginagawang batas, kung paano tinatanggalan ng budget, yung mga programs para sa mga Filipino seafarers. Dahil napupunta lamang po
sa bulsa ng mga nag-iinteres ng yaman ng bayan. Unang-una na po ang Department of Public Works and Highways. Nananawagan po ako sa mga Filipino seafarers. Huwag po kayong matakot. This is a constitutional right. Karapatan po natin ito and this is protected under the Constitution. Hindi po, huwag po kayong matakot, hindi mabablacklist ng any maritime agency. Supportahan po natin ang movement na ito. Let's go. I'm inviting all of you to join us here in the Elsia Shrine. Magpalakas po tayo. Alam naman po natin that a single voice cannot be heard. But yung sama-sama pong boses mas magiging malakas and we will shout, Marcos resign. We are fed up with the all corruption. Walang nangyayari. I was shouting, I was fighting and screaming loud for the programs of the Filipino seafarers. We are just begging for hospitals for the seafarers. We're just begging for extra benefits for retirement. And anong pinatupad ni Marcos? Pinirmahan niya yung RA 12021, which is the Magna Carta for Filipino seafarers, and it's against the interest of the seafarers. Paano magiging Magna Carta for Filipino seafarers? It is a Magna Carta for the capitalists. Ito ay pinoprotektahan, and there is a provision in that Magna Carta with a wage theft, ninanakawan ng sahod ang mga marino, benefit theft, ninanakawan ng benepisyo. Si Marcos, bakit mo